Morning everyone. So today we will explore the consumer behavior and distribution channel strategy. So again, we will start with the channel of distribution, discussing their utilities, time, form, place, and position. We will see how this contribute to our store strategy, environment, and consumer behavior. So we will look at the importance of stores location and store stimuli and how these factors influence consumer behavior. Next, we will discuss non-store consumer behavior, particularly catalogs and direct mail purchases and their impact on the consumer. We will also examine price adjustment strategy, exploring the effects of overpricing and underpricing. We will delve into the value pricing strategy as emphasized by former CEO of General Electric, Jack Welch. Lastly, we will discuss discount allowances and psychological pricing and the role of consumer motivation. So, utilities provided by channels is time, form, place, and position. Then, channel strategy is store effect and cognition, store behavior, and store environment. So, examples channels ay utilities provided by the channels is the time. So, nganong importante man ato ang time sa utilities provided sa channels. Ano man? So, any idea? So, example is sa channels of distribution and utilities is like Shopee. Nganong man? It's because nag-serve sila as a marketplace to palitanan kung asa ang mga seller mupalit sa mga products na saan makapalit sila mga customers. So between sa seller sa buyers ug sa mga provided sa mga platform na madali ang pag-transact sa mga products nga gipang orders gikan sa Shopee. Then form is nag-apply sila So channel strategy is nag-apply sila sa like Shopee na sila 24/7 nag-operate sa Shopee para sa mga consumer para maka-browse sila o maka-order o makapalit anytime sa mga products sa Shopee. Then ang mga sellers sa Shopee is nag-showcase sila sa their products with the detailed descriptions, place, utility, market, para maka-access sila sa mga gasa sila sa mga sa internet connection and position ni utilities. Mapadali ni Shopee nga i-secure ang payment options or ang pag-deliver sa process para maka-make sure ang na-smooth ang pag-deliver sa mga process para sa mga customer. So next is store location. So store location is butang ta sa Starbucks, nag-strategies mga Starbucks sa mga ang strategy sa Starbucks is magita sila og location nga kung asa sila mahimong kusog sa ilang business niya, target nila ang mga lugar kung asa mga daghan bitog mga mamalitay, daghan mga tao, then possibly maka-earn sila og dako. Then example is kanang mga dool sa eskwelahan, halin mo dyan ang Starbucks din sa opisina or sa syudad daron. So sa store stimuli sa Starbucks is nakapili man sila og best location sa ilang business, maghimo sila og welcoming ideas para mahimong comfortable ang mga customers para napay mga design ng kuan kaya parang padulan ng mga tao like na mga pa-music kana mga lightning sa suit sa kuan para comfortable seating kunuhay. Mo na siya ang store location. Then next is catalogs, direct mail purchases are sent to customer respective homes to present merchandise and solicit orders. It is in a way convenient as customers
consumers may need to present something new that our store has offer, making them feel valuable. However, in some cases, consumers have to shoulder the shipping fee, which adds up the total cost of merchandise, making it a little bit pricier. So, example sa catalogs, direct mail purchases is personal collection. Like, maghatag sila og kanang maghatag sila og catalog or katong libro bitaw na parehas sa kanang parehas na ni Cherry katong papilyon mo gasa mo. Oh yes, mo nang nasa katong libro. Then dito nila makita ang mga nakalist nga mga baligya nila, na sila yung mga baligya na accessories baron, beauty care, ug uban pa sabon, mga sabon nga pangbata, lotions. Dito na sila mag-browse sa catalog. Then, nakatag sila og mga personal collection na dito makabutang ang mga prices, mga information and convenience na gamiton sa mga customer. Next is price adjustment strategies. Overpriced and underpriced. So overpriced products sell poorly, then underpriced sales is a good but least revenue. Consumers' decade attitude toward price, quality, and shift during the last decade. So the sa pareha ng like overpriced, pwede na mo dungagan ng mga like kanang McDonald's. Example na is McDonald's is nag-offer sila og low prices, kunya mahal ang mga expenses, lugi ang ilang mga businesses if kung mag-offer sila og kanang high or premium prices. Na high o premium prices na ko'y tendency nga mohinay ilang kita kay tungod sa gamay nga kanang gamay lang mo palit nila, gamay ra pud ma-reach nila nga kwarta sa mga customers. So strategy nila is mahal, mo barato, then na affordable, na dili, so na sila kapilian. I-apply po na nila ang strategy nga kanang like di nga ko ganyan nga supply of demand. Supply is nag-refer siya sa kadaghanon sa mga products, then demand is nag-refer sa kadaghanon sa mga tao nga ganahan sa products. Then so kung high sila sa supply niya, low sila sa demand ug supply, lugi ang ilahang business. Then so strategy dapat nila is naikapilian. So expensive or kanang baratong para both pobre or kanang dato maka-avail sa ilahang mga various menu. Then kay kuan mo gud kanang the more menu ang ilang the more menu na ilang kapilian is low or high, the more consumer na mopalit. Then factors of affecting prices decision is internal factors, marketing objectives, marketing mix strategy, then cost variables, cost, fixed cost, total cost, and organizational considered who set the price. So, maura to tandaan. So, that's all. Thank you.